Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang mga crypto assets na ina-accumulate or binibili po ng mga altcoin investors pagkatapos po ng Bitcoin. Pagkatapos po yung kaganapan ng Bitcoin halving event. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang unang-una po rito ay ang XRP or si Ripple. A potential rise to $10. Yan, meron daw po kasing potential ito or kakayahan na akyatin ang presyong $10. Kaya malamang ayan po yung pinakadahilan kung bakit ang mga altcoin investors ay nag-a-accumulate na po sila ng maraming XRP token nila para bilang paghahanda sa mataas na pag-angat sa presyo na ito ni XRP. Ripple or XRP might have been mostly underwhelming by its fortune is about to change for the better. Kaya ayan, mukhang yung itong si XRP kasi ay nag-underperform siya kasi. Matagal na po siyang nag-underperform kumpara po sa ibang mga altcoins. At mukhang patapos na po yung kanyang underperformance na ito. Kaya yan, it is just that the ongoing legal tussle with the US SEC has been draining and overwhelming, dragging on for far too long. Kaya yan po yung parang sanhi or dahilan or yung may kasalanan kung bakit nag-a-underperform itong si XRP. Yung kanilang napakatagal na labanan sa korte dito kay US SEC. Yan po si Ripple at saka itong US SEC. Pero mukhang patapos na ito. Kung pag matatapos na po ito ay dito na po talaga makakapagpakita ng isang magandang performance itong si XRP. With the bull season officially kicking off after Bitcoin completed its halving, XRP is set to skyrocket. Ayan. Dahil sa mukhang mag-uumpisa na umepekto ang bull season. Ayan, dulot po ng pagtatapos ng Bitcoin halving event ay ayan, itong si XRP ay mukhang handang-handa na para lumipad ang kanyang presyo. As one of the top crypto coins, it will return to bullish paths regarding of the latest bearish pressure. Given its low entry point and substantial growth prospects, it is a bullish wave to surf and enjoy. Kaya yan, bilang isa sa mga top crypto asset, itong si XRP ay makakabangon po siya or makakabalik po siya sa kanyang bullish na tinatahak na presyo. Yan, ibig pong sabihin ay aangat po siya kahit na nitong mga nakalipas na performance nito ay nakaranas po siya ng bearish na pressure. Kaya ayan, dahil sa mababa po yung kanyang presyo at ayan, nagbibigay po ito ng isang magandang opportunity para kumita ng malaking return kapag ito na po ay umangat. Yan, kapag umangat na po ang kanyang presyo. Unsurprisingly, investors have been buying the dip and accumulating the XRP tokens seeking to maximize gains. Kaya yan na nga po yung ginagawa ng mga investors ngayon dito kay XRP. Bumibili po sila sa dip or sa pinakamababang presyo nito ngayon. Ayan, at nag-a-accumulate po sila ng naparaming XRP tokens nila para ma-maximize or para malaki yung kanilang kikitain dito kay XRP kung sakaling sa hinaharap ay sumabog na yung presyo nito. Analysts anticipate a rise past $10 before the year comes to an end, positioning it as perhaps a more compelling investment option than the likes of Wormhole, Starknet, and DYM. Kaya yan, meron pong isang analyst ang nakapagsabi po kasi na bago po magtapos ang taong 2024, ngayon po yan, ay magagawang akyatin ni XRP ang higit $10 na presyo. Kaya kung yung mga investors ngayon ay talagang nakapag-accumulate ng maraming XRP token sa mababang presyo nito ngayon at umabot po ito sa $10. Ayan, bago po matapos ang taong ito ay laki po ng kanilang kikitain dito. Ayan, check po natin yung ayan, nasa meme coins po pala tayo.
ranking ng mga cryptocurrency. Itong si XRP ay siya po ang top 7. Ayan, top 7 dito sa market cap o ranking. At ang kanyang kasalukuyang presyo ay naglalaro po sa 0.5245. Kaya ayan, kung binili po natin sa presyong yan, tapos umangat po siya sa $10, ay laki po ng ating kikitain dyan. Ayan, ang sunod naman po rito kay XRP ay itong si Bonk. Itong si Bonk ay hindi po siya altcoin, kundi isa po siyang meme coin. At sabi rito ay investor favorite meme. Yan, paborito raw ngayon ng mga investor itong si Bonk. Meme is a narrative not to miss out on this bull run, and Bonk is one of the best meme coins. Kaya ayan, dapat na ang mga meme coin ay isa na rin daw po sa mga magpapakita ng magandang performance ngayong magkakaroon po tayo ng bull run. Ayan, yung inaabangan po ng lahat na bull run. Kaya ayan, isa po itong si Bonk, ayan, sa mga best meme coins na magpapakita ng isang matinding performance na inaasahan ng maraming mga investors. Since entering the spotlight in the final quarter of 2023, it hasn't looked back, positioning itself as a top meme and one of the best coins to invest in. Kaya ayan, mula nung lumabas po itong si Bonk noong ayan, katapusan ng taong 2023, ay hindi daw po ito nakaranas ng isang matinding pagbagsak. Tuloy-tuloy lamang po yung pag-angat nito. Kaya dahil dito, or tuloy-tuloy lamang po yung kanyang ipinapakitang magandang performance. At dahil dito ay itong si Bonk ang siyang nakahanda. Yan, bilang isa sa mga magagandang coins para mag-invest ang mga investors dito. As the first fan-inspired and dog team cryptocurrency on the Solana blockchain, holders can make generational wealth by doubling down on Bonk. Kaya yan, itong si Bonk po ang kauna-unahan na dog theme na aso na meme coin dito sa blockchain ni Solana. Kaya yung mga holders po ngayon ni Bonk ay patuloy po silang nag-accumulate at dinodoble po nila yung kanilang mga holdings dito kay Bonk, kasi tingin po talaga nila rito ay kikita po sila ng malaki dito sa hinaharap. As a result, investors have been accumulating the meme coin, hoping to position themselves for massive gains. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina. Yan, walang tigil po yung mga investors dito kay Bonk sa pagbili ng meme coin na ito, dahil sa inaasahan po nila na ito po ang siyang magbibigay ng malaking kita para sa kanila. The cherry on top is its low price, worth way less than a penny. With no need to break the bank, it is a retail favorite and one of the best altcoins to invest in. Kaya yan, yung kagandahan raw po rito kay Bonk ay napakamura yung kanyang presyo. Kaya yan ang pinakadahilan kung bakit paborito raw po ito ng mga retail or yung mga investors na bumibili. Kaya yan, for budget-friendly and promising altcoins, Bonk is a bullish wave not to miss out. Yan, budget-friendly po siya dahil sa mababa yung kanyang presyo. At saka isa na rin po siyang promising na meme coin. Hindi po siya altcoin. Yan, promising na meme coin. At ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.